So mga kaibigan, 20 days matapos manganak si Ronda, gusto kong malaman mo, eto yung mga nangyari. At kung hindi ka handa dito, huwag ka munang mag-alaga ng sarili mong American Bully. Kasi ito yung part na walang nagsasabi sa'yo. So guys, after 20 days, no, simula nung pinanganak yung dalawang puppy ni Ronda, papakita ko siya sa inyo ngayon. So right now, nagpapadede tayo. Ayan sila. So, ganyan na sila kalalaki agad. Ang lakas dumede. So, ayun si Ron, medyo nakaka-recover na, bumabalik na rin yung lakas niya. Kasi 20 days na nga. 2 linggo rin talaga tayong walang tulog, no, mga kaibigan. Kasi nga, nung unang week, every 2 hours natin sila pinapadede. Tapos, syempre, tinitignan mo rin sila kung, alam mo yun, kung kamusta sila ba, kung humihinga pa ba. So, siguro sa mga kagaya kong first time na nag-breed, maintindihan nyo ako. Tapos, konting kibot, pag umiyak, magigising ka kahit wala pang 2 oras bago sila dumede. Tapos, ano pa ba? Nakakapagod siya pero masaya naman kasi syempre 'di ba may sarili ka ng breeding, may sarili ka ng hindi ka na bibili, hindi ka na meron ka na talagang sariling breeding galing sa sarili mong aso din. Right now, lilinisin ko yung whelping box nila kasi medyo matagal na. Ba, kung maalala nyo, nilagyan ko ng mga egg tray yon. For some reason, sabi ng kaibigan ko, kailangan ng egg tray yon kasi nga, para mas maging, hindi magkaroon ng problem sa bone structure nila, lalo sa mga paa. So imagine, ito yung, ito na yung makita nyo na, yung male, bukang-buka na yung mata, pero hindi pa siya 100% nakakalakad. So, ganito yung ginagawa mga kaibigan. After mong padidein sila, i-stimulate mo naman. Kasi, hindi pa nila kayang magpupo tsaka tumae. So, yung pangarap ko talaga magkaroon ng male na bully tapos yung panlaro sa ABKC. So, ako, hoping na pag lumaki to, mailaro ko siya sa ABKC at mabigyan ng magandang title, which is champion. So, tapos na itong isa. Dahil nag-iingay itong babae. So, ito naman yung female. Pambreed din to. Oh, nakita nyo. Ang kapal, no? Laki, no? Ito, 20 days lang to mga kaibigan, ha? 20 days lang to. Stimulate din natin siya. Tignan mo naman yan, oh. Oh, di ba? Tignan mo yung buto niyan. Buto. So, lumalabas na yung pagiging, niya, blue try. Etong puppy na to. So, eto, pinangalanan ko na to mga kaibigan. Ang pangalan niya si Primo. This is Primo. Nag-i-stock, no? Ito niyo, no? Champion Primo. Tayo na, Ang kagandahan kasi nito mga kaibigan, eto sila, no? Ito mga puppy na to. Yung bloodline talaga nila is champion. So, si Ronda, inahin nila. Si Ronda ay anak ni Hendrix. So, si Hendrix ay isa ring champion sa ABKC. Tapos, eto naman, yung pinartner ko kay Ronda, yung nag-stud kay Ronda is si Bane. So, si Bane naman mga kaibigan is newest champion din niya ng ABKC. This year, mga 4 na beses siya nag-best in show, no? Magandang aso talaga. Tapos, ang kagandahan pa nun, no? Yung lolo nila, 7 times champion yun mga kaibigan. Si Venom naman yun ng Senya Bulls. Bloodline nila is champion. So, syempre ako, I'm hoping mga kaibigan na si Primo soon maging champion din ng ABKC. Pasensya nyo na yung whelping box sila medyo madungi. So, ngayon, papalitan natin yan. So, ilipat muna natin sila dito mga kaibigan kasi lilinisan natin yung kanilang whelping box, no? Ang punong-puno na ng ihi nila at mga kaanuhan. This guy is massive! Huh? Are you massive? And this, saan ka nakakita ng female, ganito kalaki. Doon kayo dalawa. Let's remove this. So, ever since na ako mga kaibigan, nagkaroon ako ng sarili kong bully. Pinapangarap ko na mga kaibigan na magkaroon ng yung maluwag na space para sa kanila, no? Kasi sa ngayon talagang, tis-tis muna sa maliit na pwesto. Darating din yung time mga kaibigan na etong place na to para sa kanila is magiging sobrang luwag na. Magiging sobrang laki na. So, balik na natin sila ulit. Kayo.
kailangan ko na rin talagang gumawa ng isa pang cage para sa kanila. Since maliit lang tong bahay na tinitiran ko, kailangan bawat sulok sukat talaga mga kaibigan. Kailangan nating sukatin, no? Kasi mahirap nang sumobra. So, etong cage din ni Ronda mga kaibigan, kailangan din tong i-resize kasi para magkasya yung dalawang cage, no? Isa pa pala mga kaibigan, if medyo maliit yung space mo talaga, tas gusto mong mag-cage pa rin, no? Para safe sila sa pagtulog nila, kampante yung isip mo. Kung ilalagay mo siya sa indoor, like sa bahay mo, especially sa kwarto mo na kagaya nito, aircon, I suggest mga kaibigan, yan, pure stainless talaga. Kasi, kunwari magpupup sila or ihi sila, pag napunasan mo, walang matitirang amoy. Unlike nung mga, ano ba tawag doon, yung mga plastic or na matting, or yung mga poop tray na matting, nanunuot kasi doon yung amoy. Kaya kailangan mo rin talaga ng stainless for better and maayos na tirahan. Lalo na magkasama kayo pareha sa isang kwarto. Medyo pricey yung mga stainless na mga cage, pero comfortable para sa inyo. Ito yung sukat natin sa magiging bagong cage natin, no? Tapos, ito din yung magiging sukat doon sa iriretaso natin na lumang cage ni Ronda. So anyways, di ba, sabi ko nga sa inyo, medyo kulang na yung nilalabas na gatas ni Ronda. So, kailangan natin mag-provide ng formula na milk, yung para sa mga puppies, especially dito sa mga bully. So, order muna tayo online. So, ito na yung gatas na para sa mga tuta. SB Lock. So, medyo mahal to mga kaibigan, pero kailangan kasi natin ibigay sa kanila yung mga isa sa pinaka-best, no, na gatas para sa mga tuta. Alam mo yun, mas maganda yung ibibigay natin sa kanila. Syempre, mas magiging maganda yung result ng paglaki ng mga aso natin. So ayan, SB Lock. Kailangan na natin silang patidiin kasi nga wala na masyadong gatas si Ronda. So wala akong idea kung paano pabalikin yung gatas niya, pero buti na lang may ganito. Nakalagay naman dito is newborn to 6 weeks. No, sobrang sarap mag-alaga ng American Bully. So, kung ikaw, gusto mo rin talaga mag-alaga ng American Bully, no? Kasi nakita mo sa kaibigan mo, napanood mo sa akin, tapos nabighani ka sa isang American Bully. Gusto mo mag-own ng sariling American Bully. Disclaimer lang, hindi ako expert. So, bago lang ako nagbubully. Pero etong mga sasabihin ko is based on my experience. So, eto yung mga mabibigay ko na tips mga kaibigan, no? Before kayo mag-own ng sarili nyong American Bully. Pero disclaimer lang po, hindi po ako expert. Lahat po ng masasabi ko is based lang talaga sa experience ko, no? So, tip number 1 is piliin ang tamang breed talaga. Tamang linya. No? Hindi lahat ng American Bully, mga kaibigan, ay pare-pareho. Malaki talaga yung difference nila. No? Kapag galing sa maayos na breeder, mas stable talaga yung ugali. Yun, iwas sa genetic problems talaga. Tulad ng skin disease at alam mo yung breathing issues talaga. Always remember na hindi lang talaga itsura yung binibili mo dito. No? Binibili mo dito is yung, alam mo yun, yung ugali tsaka yung kalusugan ng aso. Kaya, better, mga kaibigan, piliin talaga yung tamang breeder, no? Tip number 2, tamang pagkain, di ba? Siyempre, pag tamang pagkain is, alam mo yun, magandang katawan, di ba? Siyempre, pag tama yung nabibigay mo, siyempre, gaganda rin talaga yung katawan ng bully mo. Isang factor talaga is yung food na binibigay natin sa kanila. Kasi mga kaibigan, yung katawan ng bully, mabilis mag-build, pero mabilis din sila magkasakit. Kailangan nila ng high-protein diet para sa muscle development nila. Kapag puro tira-tira lang talaga or low quality na pagkain, minsan bumababa o humihina yung immune system ng mga alaga nating bully. Based yun sa experience ko. Doon din nagkakaroon ng mga skin issues, di ba? Kaya for me, bigyan mo sila ng tamang pagkain. Kasi tamang pagkain equals, alam mo yun, iwas sakit at magandang katawan. Tip number 3 mga kaibigan, kailangan po talaga nila ng regular exercise. Yes, kailangan talaga ng mga bully ng regular exercise. Pero dapat, mga kaibigan, is moderate lang. Kasi hindi po sila kamukha ng ibang aso na, alam mo yung, pwede sa long runs, pwede sa mga ganito, sa mga extreme na gawain. Yes po, hindi po sila katulad ng ibang aso. At yun, kailangan nila ng consistent na training, kailangan nila ng consistent exercise para hindi rin sila tumaba at magkaroon sila ng healthy na joints. Tip number 4 po mga kaibigan, kailangan natin sila i-train habang bata pa. Yes, kailangan po natin sila i-train kahit bata pa. Kasi mas madali silang matrain, no? Mas madali silang maturuan while mga puppies, mga bata pa talaga sila.
For me kasi kapag pinabayaan mo silang lumaki, no? Na hindi mo sila natitrain is lalaki silang matigas ang ulo, mahirap pasunurin. Dapat mga kaibigan, ikaw yung nasusunod, hindi yung aso. Di ba? Kahit mga basic obedience training lang mga kaibigan yun. Kailangan natin ibigay sa kanila yun. Ayaw naman natin na meron tayong alaga na ang hirap pasunurin. Siyempre, magiging magulo yung bahay natin, di ba? Tip number 5, socialization. Kailangan mo silang i-socialize mga kaibigan. Yun yung kailangan natin. Socialization is key talaga. Para hindi sila natatakot or naiilang basta-basta sa mga tao. Kasi kapag hindi sila exposed, pwedeng maging takot or mas maging aggressive sila paglaki nila. Dapat bata pa lang is masocialize muna sila sa iba't ibang tao or sa bagay. Tapos, mas relax din talaga sila mga kaibigan. Ayun na yung nasanay sila sa ipag-socialize. So, tip number 6, eto yan mga kaibigan. Parang tao din to mga kaibigan. So, bilang tao, kailangan din natin ng regular na paglilinis ng ating katawan. Well, same din sa mga alaga nating bully. Kailangan po nila ng regular grooming. Pwedeng ikaw yung mag-groom kung marunong ka. Pero if I were you, papag-groom mo sila sa iba. Para syempre, mas safe, no? Hindi basta-basta malagyan ng water yung mga tenga nila or masugatan yung mga kuko nila. Yun, kailangan talaga ng regular grooming mga kaibigan. 7, syempre, kailangan natin ipa-check lagi sa vet yung mga alaga nating aso. Mga vaccine, mga deworm, or ano pa dyan, to prevent ng mga sakit-sakit na pwedeng dumating or dumapo sa mga alaga natin. Sa panahon ngayon mga kaibigan, ang bilis na masakit ng mga aso, mga alaga natin. So, for us, para ma-prevent natin yung ganung pangyayari, kailangan po natin regularly may check-up sila sa vet nila. Number 8 po mga kaibigan is safe yung environment nila. Kailangan po natin sila bigyan ng, tirahan na safe talaga. Yung safe environment mga kaibigan, isang malaking factor din yun para sa mga alaga nating aso. Kasi kung masikip, mainit, or madumi yung lugar, prone sila sa stress mga kaibigan. Sometimes, nasisira yung mga balat nila, nagkakaroon sila ng mga skin problem, tapos aggressive sila, takot sila. So, better hanapan sila natin ng, yung safe na environment. Sa akin mga kaibigan, dito sa bahay, dito sila sa kwarto ko, wala sila sa baba. Pero from time to time, nilalabas ko sila, binababa ko sila. Para socialization is king nga. Nandito sila sa bandang office, tapos centralized naman yung aircon dito, kaya tahimik, malamig para sa kanila, no? Nakapagpahinga sila na maayos. So, if I were you, kailangan meron kang safe and maayos na environment for them. Kasi kawawa din naman sila kung ilalagay natin sila sa hindi maayos na lagayan or hindi maayos na lugar. Number 9 po mga kaibigan, kailangan natin sila bigyan ng attention. Yung mga bully kasi mga kaibigan, kilala sila sa pagiging, pagiging loyal. Malambing rin ng mga bully, lalo na sa mga bata. Yung ibang tao kasi na-intimidate sila sa mga bully kasi nga, yung itsura naman talaga mga kaibigan nakakatakot. Pero wag po kayo mag-alala, yung mga bully malalambing po sila. Gusto lang po nila ng pansin, care. Gusto nila yung lagi mo silang hinahawakan, nilalambing, nilalaro, and very very loyal sila and very very malambing. Lastly mga kaibigan is, before ka mag-own ng sarili mong American Bully, ang pagbubuli po mga kaibigan, hindi lang po talaga to pamporma. Responsibilidad po ito mga kaibigan. Pag once na nag-own ka ng bully mga kaibigan, kailangan 100% mag-commit ka sa kanya kasi maraming kailangan gawin. And kailangan mo maging consistent from tip 1 hanggang last na tip, no? Kailangan mo sila mahalin, kailangan mo sila bigyan ng maayos na pagkain, tirahan, kailangan alagaan mo sila. Kailangan di mo sila saktan, kailangan 100% mahalin mo talaga sila mga kaibigan. Kasi kung hindi natin magagawa to consistent, wag na lang po tayo mag-own ng kahit anong pet, no? Kasi ang mga pet, deserve nila mahalin, deserve nila alagaan, deserve nila bigyan ng maayos na tirahan. So if hindi mo kayang gawin lahat ng yon, I suggest wag ka na. Pero kung tingin mo, lahat ng to kakayanin mo, go for it. Wag kang manghinayang. Sobrang worth it mag-own ng sariling American Bully. So mga kaibigan, sana makatulong yung mga onting tips na naibigay ko sa inyo, no? Ulitin ko po mga kaibigan, hindi po ako expert, no? So lahat po ng nasabi ko, based lang po sa experience ko. Yun, correct me if I'm wrong para mas madagdagan po yung kaalaman ko sa pag-aalaga ng bully. Kung ikaw makapag-decide ka mag-alaga, good luck sa'yo. And nod-nod ka lang, magtanong ka lang, huwag ka mahiya sa mga owner din ng mga bully. Hanggang dito na itong video na to. Siyempre, ano pa nga ba? See you sa next vlog.